dumako ho tayo sa ating pangalawang topic. O, ano ba yun? Sa pangalawang topic ko natin, nako po, si Kibuloy na naman. Ang taong ito, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim na topic, lahat Kibuloy. Hindi kaya sinusumpa na tayo sa Kojic compound? Hindi kaya kinukulam na tayo? O eto, ang vlogger na si Mark Ramos. O, kuhanin nyo ang buhok niyan tapos suksukin nyo. Baka hindi na ako makapunta ng Davao nito, lalong-lalo na sa harap ng Kojic compound. Ang ganda pa naman dong magpa-picture. Baka pagka pumasyal ako sa Davao, hindi na ako sikatan ng araw. Dahil wanted na ako. Anyway, sige. Ituloy na ho natin ito, mga kababayan. Umpisahan po natin itong pangalawang topic. Kayo po ba nakatikim na ng 12 anyos? Sino po dito nakatikim na ng 12 anyos? Ako po nakatikim na, mga kababayan. 12 anyos na flor de caña. Yan. Alam nyo po ba yung flor de caña? Alak po iyon. 12 anyos na ibinuro yung alak o 12 taon ibinuro yung alak. Napakaswabe po. Humahagod sa lalamunan, mga kababayan. Humahagod sa lalamunan, mga kababayan. Pero ito, balita, mga kababayan. Sabi po sa balita, nakatikim na ng 12 anyos, more victim of Kibuloy. Talks to police. Naku po. Mukhang dumali ng 12 anyos si Kibuloy. Hindi pa nakontento doon sa 17. Mukhang dumadali ng 18 anyos, di umano. Basahin nun natin, ayon po sa balita. More individuals are coming forward with details of their alleged abuse at the hand of Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Nako, mga kababayan. Mayroon po akong breaking news sa inyo. No? Yung KOJC po, mga kababayan, papalitan na po ng KOCJ na po, mga kababayan. Yan. Kingdom of City Jail na daw po, mga bossing. Yung KOJC, KOCJ na daw po. Kingdom of City Jail. Sabi yun, nabasa ko lang doon sa mga comment section. Founder Apollo Kibuloy, now that he's in police custody. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, mga bossing. Na kapag ito na kuha, nahuli, maglalakas ng loob na po yung ibang mga magsasabing sila po ay nabiktima. Sabi ko naman po sa inyo superpower po yang si Kibuloy, mga kababayan. Ikaw ba naman ang magmay-ari ng universe? Wala kang superpower nun? Ikaw ba naman ang merong diamante? Na doorknob? Wala kang superpower nun? At ikaw ba naman ang anak ng Diyos galing sa ilalim ng lupa? Wala kang superpower nun? Sabi ni Jean Campos, iba-ibang lahi ang nakatalik. Nako, kaya ang dami din sigurong kaso doon sa Estados Unidos. PNP Chief General Romel Francisco Marbil said the complainant have provided crucial details about Kibuloy's alleged systematic abuse and manipulation of young women called pastoral. Nako po. Ito ho ba, mga kababayan, yung sinasabing pastoral na kailangan, kumbaga, bawal kang magtanong. Kapag ikaw ay magmamasahe kay Kibuloy, kumbaga, maswerte ka. Ito din po ba, mga kababayan, yung kailangan iisa po yung amoy nung kanilang shampoo, amoy Palmolive. Ito din po ba, yung sinasabi na kailangan nakapadyama ka, yung paborito ni Kibuloy. Baka yun yung sinasabing may sistema no?
Tatawagin ka, tapos liliguin ka, ibibigay sa'yo yung shampoo, yung shampoo, Palmolive, tapos ibibigay sa'yo yung pajama, tapos bawal tanungin si Kibuloy. Bawal tanungin, masahe ka lang diyan. Dun na, naloko na, mga kababayan. Sabi ni Champ Oleb, bawal makipag-usap sa lalaki, dapat kay Mang Kanor lang. May ganun ba? Nandito si Arlene Kayumanggi, no? Uy, ang kolektor ng Kipi. Ano ba yung Kipi, Arlene? Nakita ko yan sa Facebook mo eh. Sabi mo, nakalimutan ko na eh. Doktor, ituloy ho natin itong pagbabasa dito, mga kababayan. Meron pang kaduktong yan si Kibuloy. Sabi dito, these courageous victims have spoken up, revealing their harrowing experience. The abuse they endure shows an alarming pattern of manipulation and exploitation, Marbil said in a statement Wednesday, September 11. Naku po, kapag ka September 11, talaga, hindi maganda. Eto naman po, hindi magandang araw para kay Kibuloy. Dahil madami po ang nagrereklamo na naman sa kanya, mga kababayan. Sabi ni Batang Pasaway, natawa lang, siguro natawa ito nung sinabi ko yung Kipi. Ano ba yung Kipi? Tuloy. Among the pastorals, talagang pastorals, no po? Huwag kang mag-alala dyan, pastor. Kung doon, no? Kung doon sa, doon, sa KOJC, no? Kingdom of Jesus Christ, mga babae ang iyong pastoral, diyan naman sa Kingdom of City Jail o KOCJ, baliktad ha? Mga lalaki naman ang pastoral mo diyan. 'Di ba? Sabi, si Kibuloy ay kukulong o ilalagay sa rehas ng parehas ng ibang mga preso, no? Kada preso 10 sila. Ibig sabihin pang 10 si Kibuloy. 9 na pastoral. Aba, buenas 'yun ah. Buenas pa si Kibuloy diyan kapag nataon may mahilig sa maputi ang wetbacks diyan. Dapat pinagbaon nyo ng langis si Kibuloy. Kung mahilig magpamasahe, ha? Hindi kung saan-saan nyo iisipin, ha? Sabi ni King David, maglilinis siya ng mga tubo dyan. Hindi ilalagay sa wet packs yung yung langis. Ilalagay sa likod ni Kibuloy. Siyempre, mga kababayan, yan eh. VIP dapat si Kibuloy dyan, no? Although may kasama siya mga preso, VIP siya dyan, mga bossing. Hindi ho ilalagay sa wet packs yung yung langis na sinasabi ko. Ilalagay sa likod ni Kibuloy kasi mahilig pong magpamasahe. Di ba kapag doon sa KOJC, masahe, mga pastoral, dito naman, masahe sa KOCJ o Kingdom of City Jail, lalaki naman po, mga kababayan. Yan ang unang pastoral ni Kibuloy dyan. The 9 pastoral. Saan tayo dito? Among the pastoral, several were identified as part of an inner circle. Ano yung butas ng wet packs? Yung inner circle? mukhang talagang tatargetin yung yung butas ng wet packs May inner circle pa. A select group of young women who have allegedly suffered sexual abuse at the hands of Kibuloy. Naku, yari ito. Parami ng parami. Asahan nyo po, mas madami yan, mga kababayan. Asahan nyo po, mas madami pa ho yan, mga kababayan. Dahil nga, yung iba dyan, mawawalan na po ng takot kay Kibuloy. Dahil bakit? Nasa kote na ho eh. Tapos, malaman pa nila, hindi na daw po pwedeng, kumbaga, naka-freeze yung account ni Kibuloy. Kaya naglakas na po ng loob. This so-called inner circle pastoral, were particularly vulnerable, madaling mapapaniwala, with victims as young as 12 anyos. 12 years old, grabe. Pinakabata, 12 anyos.
Ako ang natikman kong 12 anyos mga kababayan, alak. Oh, yun nga yung sinasabi ko, Flor de Caña, 12 years. Oh, si Kibuloy, kung sakali na totoo etong sinasabi sa kanya, 12 anyos ang pinakabata. Their testimonies have been crucial in uncovering the full extent of Kibuloy alleged crimes, Marbil said. Mukhang mahilig. Naku, si Arlene naman. Lalasingin mo ba ako dyan? Makalan pa ang ihahain mo sa akin. Makalan 12. Oh. Alam mo, nakainom na ako niyan, no? Kaya lang, hindi yung makalan talaga na yan sinasabi mo, makalan 12. Ang ginawa ko, uminom ako sa gilid ng kalan namin. Oh. Habang umiinom ako ng emperador. Oh, di ba? Piling makalan, nasa tabi lang ng kalan. Oh, di ba? Kibuloy is facing charges of sexual abuse, child abuse, and human trafficking. Several criminal charges have also been filed against him in United States. Diyos ko, makati sa ulo ho itong mga inirereklamo ho kay Kibuloy, mga kababayan. Mahaba-haba itong Kibuloy eh. Oh,